Alleluia, Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagparangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na rin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, lead us to a share in the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the brave shepherd has gone before, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Peter, the leader of the apostles, proclaims to the people that Jesus, who was crucified, is risen from the dead and is proclaimed by God as Lord and Messiah. A reading from the Acts of the Apostles. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and proclaimed, "Let the whole house of Israel know for certain that God has made both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." Now, when they heard this, they were cut to the heart, and they asked Peter and the other apostles, "What are we to do, my brothers?" Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gifts of the Holy Spirit. For the promise is made to you and to your children and to all those far off, whomever the Lord our God will call." He testified with many other arguments
and was exhorting them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 persons were added that day. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. The Lord is my shepherd. I shall not want. In verdant pastures, he gives me repose. Beside restful waters, he leads me. He refreshes my soul. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side, with your rod and your staff that give me courage. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil. My cup overflows. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. On the second reading, Jesus bore our sins on the cross, suffering for us sinners. He is the shepherd who gave his life for us. In turn, we should come back to him to receive healing. A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, if you are patient when you suffer from doing what is good, this is a grace before God. For to this you have been called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his footsteps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When he was insulted, he returned no insult. When he suffered, he did not threaten. Instead, he handed himself over to the one who judges justly. He himself bore our sins in his body upon the cross, so that free from sin, we might live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you have gone astray like sheep. But you have now returned to the shepherd and guardian of your souls. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber.
but whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice. As the shepherd calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, "Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they may have life and have it more abundantly." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo para sa inyong pamilya at para sa bayan na ito. Salamat din po sa mga nagpapakatino na alagad ng batas, pulis, sundalo at navy, mga bumbero, mga guro, salamat din po sa inyo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga po ba ang palatandaan ng isang tao ay nakikinig talaga? Sapat na bubang nakatingin siya, nakatitig sa atin, walang ibang ginagawa, tumatango, umiiling, nagka-clarify, nagpa-paraphrase ng mga sinasabi natin, tumatanda ng mga detalye ng mga sinasabi natin? Sapat na po ba natanda ito para sabihin ang tao nga ay nakikinig sa atin? Alam po ninyo, personally, natutuwa ako kapag nagsisermon ako at ganyan. Focus kayo. Yung kapag nagtanong ako, sasagot kayo. Yung kapag nag-joke ako, tatawa kayo. Yung kapag naging emotional na ako, maiiyak kayo. Yung kapag tapos ng misa, either directly or indirectly or kaya sa social media, sasabihin nyo, na-appreciate ninyo at natatandaan nyo yung mga sinabi ko? Gusto ko yun. Kasi feeling ko lang naman, nakikinig talaga kayo. Pero alam po ba ninyo, na wala sa isa man sa sinabi ko, ang pinakabatayan ng tunay na pakikinig ng isang tao? Oo, wala sa isa man sa sinabi ko. Kaya nga sabi ko, feeling ko lang, nakikinig kayo, feeling lang. Di ako sure. Narinig kasi natin sa ating ebanghelyo, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga tupay, tinatawag niya at sila ay sumusunod naman sa kanya. Tinatawag, sumusunod naman sa kanya. Yun ang tanda ng tunay na pakikinig. Pagsunod. Because you see, ilapat natin sa ating sariling karanasan as regards the Word of God. I think you will all agree with me. Well, agree with me sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. God's Word is powerful. Hebrews 4:12, it is alive and active. It is like a two-edged sword. Kaya nga sa ating first reading, it cuts through man's heart. It penetrates between soul and spirit. Kaya imposible na hindi tayo mabagabag ng salita ng Diyos sa ayaw man natin o sa gusto. But that is not enough. Because conviction is not yet conversion. Ang totoong pakikinig ay may pagsunod, may pagtugon, may definite
Concrete action. Sa Bible, ang tunay na pakikinig ay may tunay na pagsunod. Hearing without obedience is nothing. When you are just touched and not moved, when you are just entertained and not changed, when you are just informed and not transformed, para ka lang nakarinig ng tunog sa tenga mo pag ganyan, pero dahil hindi mo naman pinapasok sa puso mo, hindi mo naman pinakaisip-isip at tinugunan, hindi wala lang. Sayang lang din yan. Gaano man kapangyarihan ang salita ng Diyos na yan, sapagkat meron tayong kalayaan at ginagalang ng Diyos siya. Kapag ganyan ang laging nangyayari, manapa, siguro wag na lang tayo makinig. Mas mabuti pa eh. Bakit? Sa kadahilan ng may dalawang panganib. Unang panganib, pwedeng isipin natin na dahil tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, okay na. Hindi po yan okay sa Panginoon. Hindi po yan sapat para sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay hindi naman katulad ko na basta nakikinig kayo dito, okay na. Bakit? Hindi ko naman alam ang gagawin niyo pagkatapos nito eh. Pero alam niya. He knows. Kung may epekto sa'yo, kung may pagtugon kang ginawa sa sinabi niya sa mabuting balita. Alam niya kung nagbabago ka na. Alam niya kung inaalis mo na ang masamang ugali mo, ang pagmumura mo, ang galit, inanakit sa puso mo. Alam niya kung nag-move on ka na kasi in-inspire ka niya eh. So tinitingnan niya, nag-move on na ba ito? Lumalaban na ba sa buhay? Nagtitiwala na ba sa akin to? Alam niya. So hindi sapat sa kanyang nakikinig ka lang. Tinitingnan niya, tumutugon ka ba? Sapagkat yun ang tunay na pakikinig. Ang kanyang salita, with that ay nasusulit. Ikalawang panganib, maging manhid tayo sa salita ng Diyos dahil pirmis nating hindi sinusunod ang kanyang salita o kanyang utos. Yung bang mawala na ito ng dating sa atin kasi nasanay na tayo na hindi ito pinapansin. Yes, it will still get our attention. Sabi ko nga dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon. But because we are continuously ignoring it, ang nagiging epekto, nawawala ang epekto nito unti-unti sa atin. To the point that it will no longer encourage us, challenge us, and even convict us. Not because God has stopped speaking, but because we have stopped listening. And when this happens, sinong niloloko natin? Di pa sarili lang natin. Sapagkat maliwanag ang sabi ni James, St. James 1 verse 22, become doers of God's word, not just listeners. Otherwise, you are just fooling, deceiving yourselves. Niloloko nyo lang ang sarili nyo. Kahit na amen pa kayo ng amen, ginagawa nyo pang pampatulog ang salita ng Diyos. Kung hindi naman ito, ninyo tinutugunan, niloloko nyo lang ang sarili nyo. Wala tayong ibang niloloko, kundi ang sarili natin. Sapagkat maliwanag ang alok ng Panginoon para sa mga tunay na nakikinig and therefore sumusunod sa kanyang salita. Anong sabi niya? I came so that they may have life and have it more abundantly. Bigyan sila ng buhay na ganap at kasaya-saya. Ito yung alok niya. Anong klaseng buhay ito? Ganap at kasaya-saya. Pwedeng hindi natin ito agad maramdaman sa pamamagitan ng material na bagay. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon dito, kalidad ng buhay. Malalim na kaligayahan, malalim na kapayapaan, pangit man o maganda man, mahirap man o madali man, ang ating maging karanasan. Ito yung gustong ibigay ng Diyos sa atin. Kung tunay tayong makikinig at susunod sa mga sinasabi niya sa atin. Kabaligtaran ito, yung inaalok ng demonyo. Yung buhay na inaalok ng demonyo, pwede nating maramdaman agad as regards material na bagay, as regards kaaliyawan, sarap na pakiramdam ng katawan.
Pero unti-unti naman niya tayong ninanakawan ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kapayapaan, hanggang sa wala na siyang itira sa atin, sino man o anuman. Ganun naman ang demonyo eh. Ibibigay muna ang lahat sa atin bago niya kunin ang lahat sa atin. Kabaligtaran nun ang Diyos. Ang Diyos, manghihingi muna sa atin bago niya ibigay ang lahat sa atin. Seek ye first the kingdom and everything will be given you. At ano ang pinaka-basic na hinihingi sa atin ng Diyos? Pagsunod natin. Sapagkat ito ang magpapatunay ng pananampalataya natin. Without faith, it is impossible to please God. Natutuwa ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya kasi ito yung mga talagang nagtitiwala sa Kanya. Maliwanag ang sabi ng Panginoon patungkol sa mga tupa, patungkol sa mga taong tunay na nakikinig at sumusunod sa Kanya. Ano ang sabi niya? They recognize my voice. They know me. Kilala nila ako, kaya sumusunod sila. Hindi dahil in-explain ko sa kanila, detalyado ang lahat. Ganito ang mangyayari sa buhay mo. Pag sinunod mo ko, ito ang mangyayari. Ganito. Hindi! Basta sumunod sila. Bakit? Nagtitiwala sila sa akin. Sumusunod ang mga tupa sa kanilang pastol dahil alam nila, mabuti yung pastol kong ito eh. Hindi ako ipapahamak nito eh. Alam naman nating mabuti ang Diyos natin, di ba? So bakit nahirapan tayong sumunod? Bakit nahirapan tayong i-apply sa ating buhay ang God's Word? Bakit nahirapan tayong magpatawad? Bakit nahirapan tayo humingi ng tawad? Bakit nahirapan tayong unahin siya sa buhay natin? Bakit nahirapan tayong magtiwala sa Kanya sa kidaan ng mga problema? Bakit nadidepress ka pa rin? Maliwanag ang sabi niya. Tinatawag niya ang kanyang tupa sa bawat pangalan. Ibig sabihin, bawat tupa mahalaga, bawat tao mahalaga. Maliwanag ang sabi niya, siya ang gate. Ibig sabihin, siya ang humaharang, literal, humaharang sa mga kalaban para ikaw ay protektahan. Ganun kakahalaga. Maliwanag ang sabi niya, iiwan niya ang 99 para sa iyo kung ikaw ay nawawalang nag-iisa. Ano ba? Bakit nawawalan ka pa rin ng pag-asa? So hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kaya hindi natin maramdaman ang buhay na ganap at kasiyasiyan. You see, sa banal na kasulatan, may mga mas mahirap pang ang utos ang Diyos na sinunod ng tao Halimbawa, yung utos ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Mahirap yun. Halimbawa, yung utos ng Diyos kay Gideon na kalabanin ang mayroong 135,000 na Midianita kahit 300 lang sila. Mahirap yun. Okay. In the New Testament, wag na tayong lumayo kay Saint John sapagkat kay Saint John naman galing ang ebanghelyo na ating pinagninilayan. Sa ebanghelyo ni Saint John, yung pinakaunang ginawa ang himala ni Kristo at yung pinakahuling ginawa na himala ni Kristo, it has something to do or they have something to do with pagsunod ng tao sa mahirap na utos ni Kristo. Pinakaunang milagro, wedding feast at Cana. Anong utos ni Kristo? Punuin nyo ng tubig ang mga banga. Mahirap yun. Mahirap intindihin yun. Bakit? Ang kailangan ng tao, alak sa banga, hindi tubig sa banga. Yung pinakahuling milagro na ginawa ni Kristo, anong mahirap na utos ni Kristo? Sabi niya kay Pedro at sa mga disipulo, ihulog ninyo sa gawing kanan ng lambat. Mahirap intindihin yun. Bakit? Ikaw itong mangingisda buong magdamag kang nang huli, wala kang nahuli. Tapos, dahil sinabi ng isang karpintero, ihulog mo yung lambat at maniniwala kang makakahuli ka? At bakit sa gawing kanan? Bakit? Hindi ba lumalangoy ang isda sa kaliwa? Ano ba naman yan? Pero sumunod sila. Sapagkat sabi nga ni Pedro, sa ibang version nito, because you say so, magdamag po kaming walang huli. Pero sinabi mo, sad-sad na po yung negosyo ko, pero sabi mo, di ba ala ko sa'yo? Matindi po yung sakit ng 6 months to live na lang daw po ako. Pero sinabi mo, asa ko, sige asa ko. Wala na akong makitang pagbabago.
sa asawa ko, sa anak ko, pero sinabi mo, magtiyaga ako. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Pero sinabi mo, sige, magpapatawad ako. Yun ang tunay na pagsunod. At doon nangyayari ang milagro. You see, siguro naisip niyo, buti pa sa Bible, noon, ang dami-daming milagro. Bakit wala na yatang milagro ngayon? Tandaan po natin, God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Tayo ang nagbabago ng pagsunod. Baka hindi na tayo masyadong nagtitiwala ngayon. Now, yung mga nakakaluwag naman sa buhay dito o yung mga walang masyadong problemang pinagdaraanan, baka ang iniisip nyo, that's not for me, Father. Okay naman yung buhay ko eh. Hindi ko kailangan ng milagro. Okay na ako sa buhay kong ito. Kapatid, tandaan mo ang ino-offer ng Diyos na buhay sa iyo. Not just a good life, not even a better kind of life, the best kind of life. May iigaganda pa yung buhay mo. May ilalalim pa yung pananampalataya mo, yung kaligayahan mo, yung kapayapaan. Yun ang gusto na ibigay ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo at sa mga kaapu-apuhan mo. Kaya sana, whenever God's Word cuts through our heart, katulad ng sinasabi sa ating first reading, ganun din ang maging response natin, katulad ng response ng mga tao sa ating first reading. Anong dapat namin gawin? Kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, kapag nakinig ka ng homily, tapos may tumama sa iyo, kapatid, hanggang makalabas ka ng simbahan, pag-isipan mo yon, pagdasalan mo yon, and then ask God, Lord, tinamaan ako doon. Anong gusto mong gawin ko? Seryosohin mo yung dasal na yon. At sasabihin talaga sa iyo ng Panginoon ang gagawin mo. Sundin mo. Sinasabi ko sa iyo, may mangyayaring milagro sa buhay mo at sa pamilya mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong hinihingi ko ng tawad sa iyo. Maraming pagkakataon tinamaan ako nang binasa ko, nang napakinggan ko, pero inignore ko lang. Pinagpag ko lang, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kaliwa. Sorry, Panginoon. Kasi mayroon ka palang magandang gustong gawin sa buhay ko. Kung sumunod lang ako, sana, Panginoon, ibalik mo. Sana mula ngayon, tulungan mo ko na masumampalataya na kaya mo ko pinasusunod sa sinasabi mo ay dahil gusto mo na may magandang mangyari sa buhay ko. Wala itong kondisyon, kaya lang kinakailangang sumunod ako sa sinasabi mo. Tulungan mo ko. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin.
Siyang nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin. Kaya nga, kung susundin lang natin ang kanyang sinasabi, may mangyayaring mabuti. Hindi lang mabuti, kundi yung pinakamabuti. We may not know it instantly, pero gradually, mas lalalim yung kaligayahan, mas lalalim yung kapayapaan, mas lalalim ang pananampalataya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. God's word is His love's letter for you. Kung lalapit ka kay Jesus, walang anghel na nagsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Pero nandito, sa salita ng Diyos na buhay at taktim mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Simulan nating igalang, pahalagahan ang salita ng Diyos. Kung lalapit kay Jesus, marami tayong mga dasal na nandito na ang sagot. Hindi lang natin pinakikinggan at di lang natin sinusunod. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. let us pray to the Lord to send us shepherds after His own heart. With confidence, let us pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Inspire our religious, political, and civil leaders a sense of responsibility, service, and respect for the dignity of each person. May they put the good of the people over their personal interests. We pray. Lord, hear our prayer. Have compassion on those who have wandered. Feed the hungry, comfort the weary, and bind up the brokenhearted. We pray. Lord, hear our prayer. Endow your church with vocation to the priesthood and consecrated life who give themselves totally to the cause of the kingdom. We pray. Lord, hear our prayer. Welcome into the eternal pasture of paradise the soul of our departed loved ones, and grant that we may be with them at the end of our earthly pilgrimage. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. O Father, receive our petitions that we may continue our mission of building your kingdom so that when Jesus, our chief shepherd, appears, we shall receive the unfading crown of glory. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Offertory. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan.
mo, narito kami nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alay, pinigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay, pati na ang isip bumitaw. Ang pusong may alinlangan, alitan mo't linising lubusan. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, pinigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka. Paggalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng
gisag ng bigay mong kaligtasan. Unghayan mo kami sa yaman ay kapos. Awing karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibigang tugon. Pag-alay namin sana ay kalugan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at talak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, we pray, O Lord, that we may always find delight in these Paschal mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time, above all, to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. For with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim, Holy, Holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include the soul of Joyce, Dionga Maria Jose Relito Erickson, Alan, Rodolfo, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take
sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at bunot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako
nabatis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay Kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay Kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y uminano. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
Look upon your flock, kind shepherd, and be pleased to settle in eternal pastures the sheep you have redeemed by the precious blood of your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Marami iyo. pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Hindi lang man po kayo narito, kundi yung mga kasama rin natin through live stream of the Mass at yung mga nakakapanood din ng mga replay ng ating mga misa at nagbibigay ng tulong nila through our GCash and bank account. Marami pong salamat sa pagsuporta rin sa ating souvenir shop or religious store, sa mga nag-aalay pa rin ng alkansya, sa pag-share pa rin ng ating mga recorded reflections and videos. Marami pong salamat sa napagsasama-sama nating lahat. Nakakagawa talaga ng milagro ang Panginoon sapagkat kung malalaman nyo lang po yung mga pasweldo natin, yung mga tinutulungan natin, kayo mismo ay magtataka kung bakit tayo nakararaos at may sumusobra pa. Yun po ay dahil sa pagsunod ninyo sa Panginoon na tulungan ng simbahang ito nang makatulong din sa iba. Kaya maraming salamat po sa pagtugon nyo talaga sa Panginoon. Salamat po. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Yours is this soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Thank you, Ma'am Mary. Salamat po. Lapit po yung magpapabless ng religious items.